ng panahon. Sinawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Singawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, tulad noong maghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Dooy tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't kinapuotan ko ang lahing iyon at sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw. Hindi na nila natutuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang ang sino man sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit, sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin,
tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ipinangaral ni Jesus ang pag-aari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Nooy di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya, at bagkus ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuok, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maaari nyo ba munang ngitian ang inyong mga katabi at sabihin sa katabi, mahal ka ng Diyos. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, makikita natin ang isang mahalagang tagpo kung saan ang isang ketongin ay lumapit kay Jesus. Tanikluhod at nagsabi, kung ibig mo, mapagagaling mo ako. At anong tugon ni Jesus? Ibig ko, gumaling ka. Agad na gumaling ang ketongin at bumalik sa kanya ang kalinisan ng kanyang katawan. Sa tagpong ito sa ebanghelyo ngayon, araw na ito, nais kong ibahagi ang 3 paanyaya sa bawat isa sa atin. Paanyaya na maaaring magbigay inspirasyon at gabay sa ating buhay bilang mga tagasunod ng mahal na poong Jesus Nazareno. Una, nakita natin ang pagtitiwala ng ketongin. Ang ketongin ay isang taong itinuturing na marumi at itinakwil sa lipunan. Noong panahon na iyon,
ito ay wala pang lunas at napakalubhang sakit ang ketong, na dapat kang layuan ng lahat. Hindi dapat makisalamuha sa kahit na sino. Kailangan mong maging malayo sa lahat ng tao. Tila ka ba patay na buhay? Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, naglakas loob siyang lumapit kay Jesus. Buo ang tiwala niyang lumapit kay Jesus. Bakit? Dahil sa kanyang pananampalataya na kaya siyang pagalingin ni Jesus. Alam niyang pagagalingin siya ni Jesus. Hindi siya nawala ng pag-asa. Bagkus, ibinigay niya ang kanyang buong tiwala at umasa kay Jesus. Ganito rin ba tayong magtiwala sa Diyos? Sa gitna ng ating mga suliranin, problema o karamdaman, natututo ba tayong lumapit at magtiwala ng buong buo kay Jesus? Sa buhay natin, pag hindi nasasagot ang ating panalangin, ang dali natin magtampo. Kapag tayo ay nahihirapan, ang dali nating sumuko. Kapag tayo ay nabibigatan sa dinadala sa buhay, ang daling sumama ng loob natin. Tulad ng ketongin sa ating ebanghelyo ngayon, ibigay natin kay Jesus ang ating pagtitiwala, sapagkat kahit kailan, hindi tayo pababayaan ni Jesus. Ikalawa, nakita natin sa ating ebanghelyo ang awa at habag ni Jesus. Narinig natin ang tugon ni Jesus. Ipinakita niya ang kanyang malasakit. Ipinakita ni Jesus ang kanyang awa. Hindi lamang niya pinagaling ang ketongin, kundi hinipo niya ito. Isang bagay na bawal noong panahong iyon dahil ang mga ketongin ay itinuturing na marumi. Sa pamamagitan ng paghipo, ipinakita ni Jesus na walang sinuman ang hindi karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Tayo man ay tinatawag na maging tulad ni Jesus, maging maawain at bukas palad sa mga nangangailangan, lalo na sa mga itinuturing na nasa laylayan ng lipunan. Tulad ni Jesus, maramdaman ng mga nangangailangan sa pamamagitan natin ang awa at habag ni Jesus. Kaya iyan ang paanyaya sa atin, magmalasakit sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Ipakita natin sa ating kapwa na gutom at uhaw ang malasakit ni Jesus. Makita nawa ng mga may sakit at nakabilanggo ang malasakit ni Jesus sa atin. Tayo ay maging instrumento upang ang awa at habag at malasakit ni Jesus ay konkretong maranasan ng ating mga kapatid. Ikatlo at panghuli, ang misyon ng ketongin. Matapos gumaling, pinagbawalan siya ni Jesus na ipamalita ang nangyari. Ngunit, sa sobrang kagalakan, hindi niya napigilan ang sarili na ibahagi ang ginawa ni Jesus sa kanya. Sa ating buhay, tinatawag din tayo na maging saksi sa kabutihan ng Diyos. Ang bawat biyayang natatanggap natin ay pagkakataon upang ipamalas sa iba ang dakilang pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos. At iyan ang paanyaya sa atin. Maging mga buhay na patotoo tayo ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na ating naranasan ay siyang iparanas natin sa iba. Iyan ang ating misyon. Tayo ay maging tagapagbalita ng pagmamahal ng Diyos. Tayo ay maging tagapaghatid ng pag-ibig at awa ni Jesus. Walang makapipigil sa atin
na ipahayag ang kadakilaan ng Diyos sapagkat ang kanyang pagmamahal ay nag-uumapaw sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, sa panahon ngayon, maaring hindi ketong ang ating karamdaman. Ngunit maraming uri ng ketong ang maaaring makaapekto sa ating buhay. Galit, inggit, kasalanan, at kawalan ng pag-asa. Gaya ng ketongin sa Ebanghelyo, hinihintay lamang ni Jesus na lumapit tayo sa Kanya at sabihin, kung ibig mo, mapapagaling mo ako. Huwag tayong mag-atubiling manikluhod sa Diyos. Magtiwala tayo sa Kanyang awa at magbahagi ng Kanyang kabutihan. Naway maging tulad tayo ng ketongin, magtiwala, magpasalamat, at magbahagi ng pagmamahal ng Diyos sa iba. Mahal na pong Jesus Nazareno, palakasin mo ang aming pananampalataya, alisin mo ang ketong ng aming mga puso, at gawin mo kaming daluyan ng iyong awa at pagmamahal, upang nang sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naniniwala sa hapag ng Panginoon. Lumapit tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit, na ang ating mga panalangin ay pakinggan. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang tungkulin na tanggapin ang mga napapabayaan at mga itinuturing na yagit ng lipunan. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang ating gobyerno naway makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at pagtingin pa ang kanilang pagsusulong na malusog na kapaligiran. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Bilang isang komunidad, tayo naway tumulong na may pag-ibig at malasakit sa mga binabaliwalang lipunan. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga mahihirap at mga may sakit, naway makatagpo ng atensyon at tulong medikal mula sa mga may mabubuting kalooban. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga yumao kay Kristo, naway mabuhay sa tunay na kalayaan at kaligayahan ng langit. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ay iba pang pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ipanalangin natin ang ating mga kabataan, naway magkaroon sila ng lakas ng loob upang makatugon sa tawag ng Diyos sa buhay relihiyoso o pagpapari. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Maawaing Ama, palalimin mo ang aming diwa ng habag at pangunawa sa mga nagdurusa. Itulad nawa namin ang aming buhay kay Jesus na humahanap ng kalayaan, kagalingan at kapayapaan para sa bawat tao. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna.
handog sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak nasa aming kamay sa iyong kabutihan. Aming iaalay ang tinapay at alak sa isag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw ay iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Maalingapin mo ang iyong iglesia na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Jose naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlayan na may pag-asa ng sila muling mabubuhay. Ganyan din lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang kas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng pusong si San Jose, at kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sama-sama nating ipahayag ng may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtam nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.